Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong article sa newstv5.com.ph. Tungkol po ito sa babala ni Congressman Leila de Lima laban sa mga maestrado sa Korte Suprema. Okay. Ito ang title sa article. Supreme Court Justices may face impeachment over BP Duterte ruling. De Lima. Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima warned that Supreme Court justices could themselves face impeachment following their decision to block the House of Representatives from pursuing a case against Vice President Sara Duterte. Okay. So ito, sa interview ng One News Historicon, ito yung pahayag ng kongresista. Ayaw ko po sana magbanggit ngayon ng, parang alanganin pa siya, ng, that we can initiate. Yun na. Parang nagbabadya na siya. Nag-warning na, no? That we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayoko po sana. But that probability ay nandyan. So, parehas sila ng sinasabi ni Congressman Percy Sendanya na ngayon kinasuhan na ng indirect contempt. Between dito, mas okay na lang ito kay Congresswoman de Lima dahil kung nagsasalita, mayroong restraint, nandun pa rin yung paggalang. Kaya okay lang ito. Ang hindi maganda yung kay Percy Sendanya dahil tinawag niyang Supreme Cuddler of the Philippines. Tinawag niyang taga-protekta ng mga Duterte, yung Supreme Court Justices. Yun, kinasuhan siya. So, ito, tama lang naman, may karapatan sila kung hindi nila matanggap yung pagkatalo, pailan nyo ng impeachment, lahat sila. Anong mangyari sa Pilipinas kung magkatuto itong banta ng mga natalo? I-impeach nilang yung 13? Magkakagulo, di ba? Kaya, bakit hindi na lang nila tanggapin total? It's just a matter of 1 year lang the delay. Hindi naman tigil yung lang, i-correct nyo lang yung mali. Alangan naman, 13 yan ng mga maestrado. Unanimous yung desisyon nila na violate yung 1 year ban rule. So, idoblehin nyo na lang. Yan ang sinasabi ng Korte Suprema. Mayroon bang intindi nun? Ano pa? Okay, sabi pa niya, that actually is a constitutional crisis because one co-equal body is going against another one head-on. Ipa-impeach buo. So wala na tayong magiging Supreme Court in the meantime. So what happens to the workings of the administration of justice? So as much as possible, the ball is actually with the Supreme Court now as well as the Senate. So, impeach nyo sila. Kayo ang gagawa ng constitutional crisis kung i-impeach nyo. So, nasa inyo. Mga kagalang-galang na kongresista. Sinasabi ni Congresswoman de Lima na co-equal daw. Iba naman ang pananaw ni Senator Escudero. Sabi niya sa Kongreso, hindi kayo co-equal. Mas mataas ang Supreme Court kaysa sa inyo pagdating sa usaping ito kasi nga interpretation ng Constitution ang pinag-uusapan. Kasi nakalagay sa Constitution na sa isang taon, isa lang ang pwede mong ma-file na impeachment complaint sa isang impeachable official. Nakalagay. So, kinestyon ng Senado
yung Senate Impeachment Court nga nabuo noong 19th Congress, question yun na violate. Kaya binalik nila ang impeachment complaint sa Kamara, pina-certify kung na-violate ba yun o hindi. O, sumagot ang Kamara, hindi namin na-violate. Ang Supreme Court, nagdesisyon, na-violate. O. Konstitusyon ang pinag-uusapan dito. Sino ang interpreter ng konstitusyon? Supreme Court. Kaya agree ako doon sa sinasabi ni Senator Escudero na hindi co-equal ang Kamara at saka Supreme Court. Mas mataas ang Supreme Court pagdating sa interpretation ng batas, pagdating sa interpretation ng konstitusyon. Ginigiit ni Congressman De Lima, abogada pa naman siya, na co-equal daw. To me, hindi. Pinakamataas. Kaya nga tinawag niya Supreme. So, nung una, sa kanyang galit siguro, dismaya, tinawag niya, maanghang ang salita ni Congresswoman De Lima. One-sided yung desisyon nyo. Okay, ex parte, hindi nyo pinakinggan ang panig ng mga kongresista. Later on, I'm sorry. Dahil mali pala siya, kulang siya ng kaalaman. Yung pala, dininig, kinonsider ng Supreme Court yung reply ng Kamara bago sila nagdesisyon. Kaya humingi siya ng sorry. And to make isang hanga-hanga na katangian, yung humingi ka ng sorry kung nagkamali ka. So, mula nung promulgation, mula nung inilabas ng desisyon ng Supreme Court, parang may allowable 15 days bago mag-file ng motion for reconsideration. So, up to now, wala pang na-file. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kung ako ang inyong tatanungin, parang napaka-imposible na mabago pa yung desisyon ng Korte Suprema. Imposible. Kaya tuloy na yan. At ang Senado naman, sa August 6, desisyonan na nila and aabot ng 19 or 20 senators ang boboto according to Senator Jingo Estrada. Bobotohan na nila na wala na talaga. Basura na ang impeachment case ni BP Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Manoy Boy sa iyang mga tanom nga kape. So karon mo na ni ang iyang tanom nga kape ni Manoy Boy ug nindot gyud kaayo nga kape. Mo na ni ang iyang tanom nga kape nga 419 ka buok. So tag 25 pesos kada isa ani ka punuan. So mo na ni siya. So luag-luag gid ni ang gitamnan ni Manoy Boy kay taman sa Ilaya ang iyang gitamnan og kape. So mga maayo gyud nga sidling nga kape ang among napalit. So kining kape mas mahal ni kaysa lakatan. Kay tag 600 ani ang kilo kung kanang magbaligya ka kanang mapanitan daan. Salamat sa nagsuporta sa pagtanom namo sa kape. Padayon ang pagsuporta sa pagtanom namo og kape og sa lakatan. Nagtanom mi og kape
Kay bahal di kay sa lakatan aron makahawas mi sa kalisod. Oo, salamat kay Manoy. Salamat po. Oh, Salamat sige, po sa nagsuporta ani sa pagtanom namo sa kape.